Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Sa mga gustong malaman kung totoo nga ba ang mga ritual na kayang magbukas ng daan patungo sa ibang dimensyon, ito ang kwento ng The Elevator Game. Isang laro na hindi mo dapat subukan. Ayon sa mga lumang paniniwala ng mga mahilig sa paranormal, may isang ritual na pinaniniwala ang kayang magdala sa isang nilalang sa ibang dimensyon. Isang mundo na kahawig ng sa atin, ngunit mali, tahimik, malamig, at walang buhay. Ang tawag dito ay ang The Elevator Game. Sinasabing nagmula ito sa Japan at Korea bago kumalat sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng mga online forums at video sharing sites. Sa una ay parang laro lang, subalit may mga taong nagsasabing hindi ito biro. Ilan na raw sa mga sumubok ng larong ito at hindi na bumalik sa dati. Ang ilan naman ay nagbago. Parang may nadalang kakaibang presensya mula sa kabilang mundo. Ang mga patakaran ng laro ay tila simple, ngunit nakakatakot kapag isinapuso mo. Kailangan mo ng isang gusali na may hindi bababa sa 10 palapag at dapat ay mag-isa ka lamang sa loob ng elevator. Walang dapat sumakay sa pagitan ng mga palapag sapagkat kapag may pumasok, ang laro o ang ritual ay makakansela. Una, pipindutin mo ang mga palapag sa ganitong pagkakasunod-sunod: 4, 2, 6, 2, 10, at 5. Sa ika-10 palapag kapag bumukas ang pinto, hindi ka dapat lumabas. Mula roon, pipindutin mo ang unang palapag. Ngunit kapag bumaba ang elevator at huminto ito sa ika-10 palapag sa halip na una, ibig sabihin nagsimula na ang laro. Ayon sa mga nakaranas, kapag bumukas ang pinto sa ika-10 palapag, may isang babae raw na papasok, maputla, mahina ang boses, at walang emosyon ang mukha. Sasabihin niya, "Saan ka pupunta?" Ngunit anuman ang mangyari, huwag mo siyang kakausapin, huwag kang titingin, at higit sa lahat, huwag kang susunod sa kanya. Kung sumagot ka, sinasabing mananatili kang nakakulong sa dimensyon na iyon, kung saan pareho ang mundo. Ngunit kakaiba, madilim ang langit, pula ang liwanag, at tila walang ibang nilalang kundi ikaw at ang babaeng iyon. Maraming mga kwento sa internet ang nagpatibay ng alamat na ito. Isa sa pinakatanyag ay ang nangyari sa isang babaeng nagngangalang Elisa Lam, isang estudyante sa Canada na namatay sa Cecil Hotel sa Los Angeles noong 2013. Bago siya matagpo ang patay sa loob ng isang tangke ng tubig sa bubong ng hotel, may kuha siya sa closed-circuit television. Tila may kausap, may sinusundan, at may pinipindot sa elevator ng paulit-ulit. Misteryosong gumagalaw ang pinto, bumubukas at nagsasara, ngunit walang pumapasok o lumalabas. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari.
para sa marami. Iyon daw ang ebidensya ng elevator game. Ngunit hindi lang iyon ang natala. May isang lalaking nagngangalang Mark, isang dokumentarista mula sa Seattle, ang nagsabing sinubukan niya ito bilang bahagi ng kanyang vlog series. Sa una, parang ordinaryo lang ang lahat. Pumasok siya sa elevator, sinunod ang mga hakbang, at nang makarating sa ika-10 palapag, bumukas ang pinto, ngunit wala siyang nakita. Kaya pinindot niya ang unang palapag. Ngunit sa halip na bumaba, umakyat ang elevator. Dito na nagsimula ang hindi niya makalimutang karanasan. Nang bumukas muli ang pinto, nagulat siya. Nasa parehong hotel pa rin siya. Ngunit ang ilaw ay kulay pula at wala na siyang naririnig kundi ang ugong ng hangin. Wala nang reception desk, walang staff, at tila pati oras ay tumigil. Nang silipin niya sa labas, napansin niyang walang mga tao, walang kotse, at ang tanging naroon ay ang malabong anino ng isang babae sa dulo ng pasilyo. Nakatalikod ito, nakaputing damit, mahaba ang buhok, at tila gumagalaw ng dahan-dahan. Tinawag niya ito, ngunit walang tugon. Kaya sinubukan niyang bumalik sa elevator, ngunit nang pindutin niya ang unang palapag, hindi gumagana ang mga pindutan. Tanging ang 5th floor lang ang may ilaw. At nang bumukas muli ang pinto, nandun ang babae, mas malapit na ngayon, nakatingin sa kanya. Itim ang mga mata, parang walang laman. Kinabukasan, natagpuan si Mark sa kanyang kwarto, nanginginig. Hindi makapagsalita, nasa tabi niya ang kamera, nakabukas pa. Ayon sa mga nag-imbestiga, huling video raw ay nagpapakita ng mga frame ng elevator at isang boses ng babae na mahina ngunit malinaw. Hindi mo dapat ako tiningnan. Ang video ay tinanggal sa internet ilang oras matapos itong ma-upload. Ngunit may mga nagsasabing nakita nila ito at simula noon nakakatanggap sila ng mga tawag sa 10 oras ng gabi. Tahimik lang sa kabilang linya maliban sa mahinang tunog ng elevator bell. Ang ilan namang paranormal experts ay naniniwala na ang elevator game ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa ibang dimensyon. Sinasabing ang elevator ay parang pintuan at ang ritual na ito ang susi. Kapag ginawa ng tama, bubukas ito sa Between Worlds, isang espasyo sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang babae, siya ang bantay ng daan, ang tagapangalaga ng hangganan. Subalit ayon sa iba, hindi ito dimensyon kundi ilusyon lamang ng isipan, na kapag sobrang tensyonado ang isang tao, kaya nitong likhain ang sariling bangungot, isang projection ng takot na nagiging totoo sa sariling pananaw. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga taong nagkakaroon ng parehong karanasan sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar? Marami pang mga kaso ang lumabas. Isang estudyante sa Korea, isang babae sa Poland, at isang security guard sa Pasig, lahat ay nagsabing sinubukan nila ang ritual at nakarinig ng mga tinig o nakakita ng babae sa ika-10 palapag.
Ang security guard daw ay biglang tumakbo palabas ng gusali, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi siya tao, hindi siya tao." Hindi na raw ito bumalik sa trabaho mula noon. Kung sakaling ikaw ay magtatangkang subukan ang elevator game, tandaan ang mga patakaran. Huwag kang titingin sa babae. Huwag mo rin kakausapin. At kung maramdaman mong mali ang paligid, pindutin agad ang unang palapag at manatiling nakapikit. Kapag bumalik ka sa unang palapag, siguraduhin mong tunay na mundo na ang binabalikan mo. Subukan mong lumabas. Ngunit kung may kakaiba, kung tahimik ang paligid, o may amoy na hindi mo maipaliwanag, bumalik ka sa elevator. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakaalis. Sinasabing, may mga larong hindi dapat laruin. May mga pintuang hindi dapat buksan sapagkat hindi lahat ng nakakatuklas ng daan ay nakababalik pa. Ito ang The Elevator Game. Isang ritual ng panganib at isang paalala. May mga bagay na dapat manatili sa dilim at dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito at i-ring ang notification bell. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli.